Yo! Kumusta mga anime fans? Ito na ang My Hero Academia Final Season, Episode 4. Kung hindi mo pa napapanood ang Episode 3, panoorin mo muna yon. Makikita mo ang timestamp sa thumbnail, sa description sa ibaba, o sa channel playlist mismo. Kasi kung gusto mong masundan ng buo ang laban ni Bakugo at All for One, huwag mong i-skip, simulan natin to ng solid. Sa simula ng episode, makikita natin ang isang babae na nakaupo sa madilim na eskinita. Umiinom ng alak mag-isa. May dalawang tao ang napadaan at napansin siya, pero bigla niya silang sinigawan at pinalayas. Kita sa itsura niya na hindi maganda ang kalagayan. At halata rin na buntis siya. Pagkatapos nito, nag-cut ang scene. Papunta sa ilalim ng isang tulay, kung saan makikita nating nakahandusay ang dalawang bata. Pagbalik ng eksena, ipinapakita naman sa atin ang history ng quirks, kung paano unang lumitaw ang isang batang may kakaibang liwanag sa katawan. Na siyang unang glowing baby. Mula noon, nagsimulang lumabas ang mga bata na may mga kakaibang kapangyarihan. Ang iba ay ipinanganak na may quirk, at ang iba naman, nagkakaroon lang pagdating ng puberty. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang investigasyon tungkol sa mga meta powers. Saan ito galing, at paano ito naipapasa? Hanggang sa dumating ang panahon na nahati ang sangkatauhan sa dalawang uri. Ang may quirk at ang walang quirk. At doon na nagsimula ang gulo sa lipunan. Ipinakita rin ng isang grupo ng tao na nag-uusap tungkol sa mga meta-humans. Bigla na lang, may lumitaw na isang bata. At siya pala si All for One. Akala ng mga tao, isa lang siyang ordinaryong bata, pero ilang segundo lang. Lahat sila ay tinamaan ng misteryosong atake sa ulo. Pinatay sila ni All for One. Lumabas na ang batang ito ay may kakayahang magnakaw ng kapangyarihan, na nakuha niya mismo sa kanyang ina. Mula pagkasilang pa lang, iniisip niya na lahat ng nasa paligid niya ay pag-aari niya. At kapag may pumipigil sa kanya, sinisira niya ang mga ito. Habang lumalaki, mas lalo pang naging mapanganib si All for One, hanggang sa dumating ang nakababata niyang kapatid. Na sinubukan siyang kausapin para pigilan siya. Pero dahil si All for One ay lumakas sa pag-absorb ng power ng kanilang ina. Ang kapatid naman niya ay mahina at maliit. Sinipa pa nga siya ni All for One, pero kahit ganun, alam niyang may koneksyon sila bilang magkadugo. Pagkatapos, sa isang tabi, nakaupo si All for One kasama ang kanyang kapatid. Nagtanong siya, ano yang binabasa mo? Sagot ng kapatid, hindi ako marunong sa mga malalalim na libro, pero ito, comic book, ang tawag. Maganda siya kasi may mga drawing, kaya madali basahin. Sabi pa niya, may hero dito sa story. Gusto kong maging kagaya niya. Ngumiti si All for One at nakisali sa pagbabasa. Lumipas ang 3 taon, at ipinakita muli ang magkapatid na mas tumanda na. Sinabi ng nakababatang kapatid, na dama-dami na ang mga taong ipinanganak na may quirk, at sa balita, pati sa India, may 50 metahumans daw na ipinanganak sa loob ng 2 linggo lang. Ngayon, nagsisimula ng mag-glow si All for One. Ipinagmamalaki niya na nangongolekta siya ng mga kapangyarihan mula sa mga taong may quirk. Sinabi pa niya, sa comics, may tawag dyan, One for All at All for One. Magandang pangalan no. Yung mga hero, lumalaban mag-isa, tinatago ang identity nila. Pero karamihan sa mga tao, lumuluhod sa takot. Kaya gagawa ako ng mundong para lang sa akin. At dito nagsimula ang malupit na vision ni All for One. Nakontrolin ang mundo. Pagbalik sa kasalukuyan, mas tumanda na ang magkapatid. Nag-away sila. Sabi ni All for One, sumama ka sa akin. Magkakampi tayo. Pero tumanggi ang kanyang kapatid. Hindi dapat gamitin ang meta power sa pansariling kagustuhan. Ngunit tumawa lang si All for One. Ang lungkot naman, wala ka kasing kapangyarihan. Kaya walang seryosong titingin sa'yo. Sinabi pa niya, ang pangarap ko ay nagiging totoo na, isang mundo na wala ka. Hinawakan niya ang kanyang kapatid at sinabing, pero importante ka pa rin. May nakuha akong quirk na bagay sa'yo. Pagkatapos, itinanim niya ang kapangyarihan sa katawan ng kanyang kapatid. At binigyan ito ng bagong pangalan, Yoichi. Pagkatapos nito, dumating ang 2 tao. Para iligtas si Yoichi, pero hinabol sila ni All for One, at biglang lumabas si All for One. At parang, bigla na lang sumabog ang lahat. Yung lalaking tumakas habang karga si Yoichi, titig na titig siya sa mga mata nito.
Pagkatapos biglang nag-cut ang eksena, at muli nating nakikita si All for One. Sabi niya, ano ba talaga ang kinuha ko sa kanya? Ano bang ginawa ko para mapasunod si Yoichi sa akin? Pinilit ko lang ba sa kanya yung kapangyarihang ayaw naman niyang tanggapin? Kaya ba nagkagulo ang lahat? O baka yung meta power na dapat ibibigay ko sa kanya, na wala na rin? Hindi pa niya naranasan ito dati. Ginamit niya lang naman ang sarili niyang kapangyarihan para i-check kung may meta ability si Yoichi, pero wala. Pagkatapos, bumalik ang eksena kay Yoichi na tinatakbo ng isang lalaki. Tinanong siya, bro, hinawakan ka ba ni All for One nung natalo ka sa laban? Sagot niya, tahimik ka na lang, sabihin mo na lang sa akin ang resulta. Yun pala si Bruce. Sabi ni Bruce, may kakaiba sa katawan mo nitong mga araw na to. Pero may maganda ring nangyari, may dalawang bagay na nakikita ko sa loob mo. Una, yung dati mo ng meta power, pero ngayon may dagdag na kakaibang enerhiya. Inaanalisa ni Bruce ang katawan niya, habang iniisip ng kasama niya na baka nga totoo. Sabi naman ni All for One, yung meta power na binigay ko sa kanya, na wala na. Kasalanan ko rin dahil sa kapabayaan ko. Pagkatapos, ipinakita ulit si Yoichi na nagsasabing hindi niya napigilan ang kanyang kapatid. Buhay siya dahil sa kapatid niya, pero tinitingnan nito ang mga tao na parang laruan lang. Sunod, ipinakita kung paano pinatay ni All for One ang napakaraming tao. Habang ginagawa niya ito, sabi niya, kung nakikita mo akong umiiyak, ibig sabihin na sasaktan ako. Pagkatapos, bumalik na tayo sa kasalukuyang laban. Sigaw ni All for One, anak, tapos ka na. Si Bakugo naman, tawa ng tawa sa loob niya. Ito na yun. Pinulbos ko na nga to Sabi ni All for One, lahat ng nasa bloodline mo, pinatay ko. Lahat ng babae, bata, kahit sino pang malapit sa iyo, pinuksa ko silang lahat. Basta naramdaman ko ang dugo mo, winasak ko. Pero napansin niya, iba na ang mga mata ni Bakugo ngayon. May kakaibang tingin, katulad ng isang tao mula sa nakaraan. Kaya nararamdaman niyang may koneksyon nito. Mula noon, lagi siyang humaharang sa landas niya. Alam ni All for One na kung gagamitin niya ang rapping technique para protektahan ang sarili, baka umabot pa siya kay All Might. Pero kailangan din niyang makapunta sa kinaroroonan ni Shigaraki. Hindi niya pwedeng ubusin ang lakas niya ngayon, dahil kapag nakarating siya kay Shigaraki, baka labanan pa siya nito. Kaya kailangan niyang mag-ipon ng natitirang power para makumpleto ang transfer. At dito, biglang nag-transform si All for One. In-unleash niya ang Omni Factor, All for One Goal. All for One Single Purpose. Sigaw niya, sabi niya, ito na. Ibubuhos ko na ang buong lakas ko. Parang rocket, tinulak niya ang sarili pasulong, kahit alam niyang posibleng maging bata ulit ang katawan niya dahil sa sobra-sobrang paggamit ng power. Sugal talaga to, bro. At habang nangyayari ito, si All Might ay nakatingin, alam niyang delikado na. Sabi ni Bakugo, anong ginagawa mo, baliw ka ba? Sa ganyang paraan, hindi ka mananalo. Naalala niya ang nakaraan, kung paanong sa sarili niyang lakas siya umangat, walang tulong ng iba. Si All for One naman, handa nang gamitin ang natitirang power para makapunta kay Shigaraki. Pero sa daan, nakaharang si Bakugo, handang-handa. Sigaw ni All for One, sige. Patayin mo ako, pasabugin mo ako. Pero napansin niyang si Bakugo, hindi pa rin umaatake. Malapit na siya, sobrang lapit na. Bumagsak ang katawan ni Bakugo sa lupa. Ang pawis niya, hindi na explosive sweat, naging normal na lang. Hindi niya magamit ng buo ang quirk niya. Pero confident pa rin si Bakugo. Alam niyang kaya niya. Isa lang naman ang kailangan niya, isang quirk lang. Alam din niya na habang natatamaan si All for One, bumabaliktad ang oras nito, parang nagiging bata ulit. Mas lalo pang nagalit si All for One. Hindi mo pwedeng kunin ang power na yan. Sigaw niya, pero si Bakugo, full power na. Tumalon siya at naglabas ng isang napakalakas na pagsabog. Grabe, solid na impact at napakalakas na tunog. Sunod-sunod ang atake, walang tigil. Explosion sa explosion, sunod-sunod na blaster attacks. Hindi na makagalaw si All for One. Tuwing susubukan niyang mag-regenerate, sinusunog at pinapasabog na agad siya ni Bakugo. Dahil doon, mas bumabata pa lalo ang katawan ni All for One. Sa huli, nagawang hawakan ni Bakugo si All for One. Naalala niya bigla ang sinabi ni All for One noon, ito ang kwento ko. Pero sumagot si Bakugo, hindi ito kwento mo.
Maraming tao, maraming pangarap. Ito ang kwento nating lahat. At sabay noon, pinakawalan ni Bakugo ang isang napakalakas na pagsabog. Grabe, diretsyong tumama kay All for One. Sabi ni Bakugo, wala talagang paraan para matalo ko siya mag-isa, pero kahit papaano, nadala ko siya ng mas malayo. Samantala, si All for One ay hirap na pero pilit pa ring umaabot. Sabi niya sa sarili, kunti na lang, maipapasa ko na kay Shigaraki ang quirk ko. Iyon lang ang kailangan kong gawin. Ginawa ko siyang napakalakas. Kapag nakontrol ko ulit ang katawan at isip niya, magiging akin ulit siya. Hawak-hawak pa rin niya sa isip niya si Yoichi, ang kapatid na matagal na niyang gustong kontrolin. Palagi niyang gustong siya lang ang sentro ng lahat, na siya lang ang tinitingnan ng mundo. Pero ngayon, sobrang bata na ang itsura ni All for One, halos parang sanggol na. Sabi ni Bakugo, ha? Buhay ka pa? Halos hindi na makatayo si Bakugo, sobrang pagod na, halos di na kayang igalaw ang mga paa. Pero kahit ganun, si All for One ay unti-unting lumalapit muli. Hindi na siya makapagsalita ng maayos, parang isang sanggol na walang kontrol. Sabi ni Bakugo, sige na nga, iiwan na lang kita dyan. Mawawala ka rin naman. Matutulog muna ako. Pero bigla siyang natigilan. Hindi pwedeng ganito. Sabi niya, muling umatake si All for One, pero sinunggaban siya ni Bakugo, at sa mismong bibig niya, doon niya pinasabog si All for One. Sigaw niya, tapos ka na, All for One. Wala ka ng oras. Pero kahit bata na ang katawan, si All for One ay patuloy pa ring sumisigaw, galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Hanggang sa tuluyang lumiit ang katawan niya. Lahat ng mga kapangyarihang ninakaw niya, bumalik sa mga orihinal na pinagmulan. At sa huli, tuluyang naglaho si All for One, naging isang maliit na liwanag, at pagkatapos, wala na. Panalo si Bakugo. Tumayo siya, hingal na hingal, at sabi niya, kailangan kong manatiling nakatayo, gaya ni All Might. Ano bang ginagawa mo, ha? Huwag mo akong bilangin, kasi hindi pa ako tapos. At sa wakas, tumingin siya sa unahan at sabi, ngayon, ikaw na ang susunod. Yeah, at dito na muna nagtatapos ang episode 4 Nanograms My Hero Academia. Final season. Kung nag-enjoy ka sa recap na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe, para di mo mamiss ang episode 5 at ang mga susunod pang epic na laban. At kung gusto mong mapanoodi agad ang next episode, nandyan na yan sa playlist ng channel. Click mo na lang at tuloy-tuloy mo ng i-binge watch. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-hero. Stay plus ultra.